Ako po si Lori, 43 taong gulang mula sa Gapan, Nueva Ecija. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung paanong nagkalihis ng landas ang aming pag-iibigan ng lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Nay! Papasok na po ako! Sige anak, mag-ingat ka. Opo, Nay! Ay! Magpupulp pala muna ako, baka makita ako ng crush ko. Malapit na nga pala ang graduation. Saan kaya siya mag-i-enroll ng college? Uy, Lori! Bakit parang ispasol yung kaputian ng mukha mo? Ha? Ay, ganun ba? Nasobrahan pala ako ng lagay ng polvo. Nagmamadali kasi ako kanina at baka malate ako. Medyo maaga pa naman pala. Tara na sa classroom. Lori, ayan na si Dennis, oh. Yung crush mo, papunta na dito. Alam mo, may napapansin ako sa kanya. Ano naman napapansin mo? Eh, parang madalas ko siyang makitang nakatitig sa'yo. Oy, Ira ha. Baka naman kasi sinabi mo sa kanya na crush ko siya. Hindi ba nga, secret lang natin yun? Eh, bakit ko naman sasabihin, no? Ikaw talaga. Eh, halata naman niya sa'yo eh. Pero, bagay siya sa beauty mo eh. In fairness. Kapogi naman kasi niya. Saka, matalino pa kaya maraming may gusto sa kanya. Naku, ako nga din. Gusto ko siya eh. Joke lang. Loka. Sabunutan kita dyan eh. Ha? I mean, gusto ko siya para sa'yo. Busit ka, Ira. Ang lakas mong mag-asar. Lori, guess what? Bakit ba kilig na kilig ka dyan? Eh, may nagpapabigay ng letters sa'yo. Talaga ba? Ira, ha? Pinaprank mo na naman ako. Totoo nga. Eto oh, galing kay Dennis. Ha? OMG! Talaga ba? Ay, hindi. Wala kang sulat. Akin na lang to, baala ka. Akin na nga yung patingin. Lukan ka talaga, Ira. Eh, teka. Ay, sasabihin pa ako sa'yo. Ano ba yun? Alam mo ba, sabi niya, matagal na daw niyang gustong magpabigay ng letter sa'yo. Kaya lang, natatakot siya. Baka daw iwasan mo siya pag nalaman mong crush ka niya. Ha? Eh, ang hindi niya alam, no? Eh, crush mo din siya, di ba? Alam mo, Ira, kung yayayain niya akong magtahanan, sasama na talaga ako sa kanya. Ay, may gasolinahan pala dito. Tamang-tama, kunti na lang ang gasolina ko. Teka, parang si Dennis yung nasa harap ng shop. Hala, siya nga! Naku, this is it! Sa wakas, nakita ko ulit siya. Sana yayain na niya akong magtanan. Talagang sasama na ako. Nakapitan ko nga pagkakaroon ng gasolina. Ano kayang ginagawa niya dito? Dennis! Dennis! Oh, hi, Lori. Kumusta ka na? Eto, nakagraduate na ng management. Nag-work na ako. Ako naman nag-try na mag-open ng simpleng business. Wow! Congrats! Kaya pala di ka na sumusulat sa akin. Busy ka na sa business mo.
Ano ginagawa mo dito sa harap ng shop? Hinihintay ko si Myla, yung girlfriend ko. Sinusundo ko at pupunta kami sa kanila. Birthday ng mama niya eh. O sige, tutuloy na din ako. Ingat na lang. Bye! Aw. Para akong pinubusan ng malamig na tubig. Hello, Ira. Alam mo ba? Ay, hindi pa. Hindi ko pa alam. Huwag ka nga muna mang-asat. Seryoso yung tao eh. Pakinggan mo muna kasi ako. Ano ba kasi yun, Lori? Nakita ko si Dennis kanina sa gasolinahan. Nakausap ko siya sandali. Talaga? Oh, ano sabi sa'yo? Akala ko nga yun na yung chance na magsasabi siya sa akin ng nararamdaman niya. Yun pala, may GF na siya. Kaya siguro 2 years na hindi na siya nagbibigay ng letter para sa'yo. Si Ronald na masugid mong maliligaw para sa akin. Okay din siya eh. Mabait, saka may tsura din naman eh. Umaasa pa kasi ako kay Dennis na isang araw magkikita ulit kami. Siya sana ang gusto kong makasama habang buhay. Pero siguro nga, si Ronald ang nakalaan para sa akin at hindi si Dennis. Dennis, anak. Andyan yung kaibigan niyo ni Myla eh. Si Noel. Puntahan mo sa labas. Baka andun. Hinihintay ka. Kanina pa yun eh. At may sasabihin yata sa'yo. Okay po, tita. Salamat po. Pre, long time no see. Kumusta? Akala ko dati si Lori ang naging girlfriend mo. Pag-uwi ko ng Pinas, ako lang nalaman na kayo pala ni Myla. Ano ba nangyari sa inyo ni Lori? Mahabang kwento, pre. Speaking of Lori, nakita ko siya kanina sa may gasolinahan. Nung sinundo ko si Myla, lalo siyang gumanda, pre. Parang bigla akong kinabahan. Hindi ko maintindihan. Hindi lang ako nagpahalata sa kanya pero may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Saka na tayo magkwentuhan, pre. Baka may makarinig sa atin. Tara na, kain na muna tayo. Hello, pre. Kumusta ka na? Tuloy ba uli ang bakasyon nyo next year? Pre, baka matuloy ako. Magpapakasal na kami ni Myla, pre. Talaga, pre? Akala ko ba nagdadalawang isip ka kay Myla dahil sa ugali niya. At si Lori naman talaga ang gusto mo noon pa. Mukhang di na pinakawalan ni Ronald si Lori, pre. Kaya di ko na sinubukang kumustahin siya. Tao po. Lori? Lori? Ay, Ira, ikaw pala. Ay, hindi ako to. Anino ko lang to. Nako, Ira, lukarit ka pa din hanggang ngayon. Halika, tuloy ka. Alangan namang pauwiin mo pa ako, no? Nandiyan pala si nanay. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Papanhik na ako sa taas. Ha, Lori. Anak, bigyan mo ng merienda si Ira. Sige po, Nay. Salamat po, Nay. Ano na, Lori? Ano lang gagawin natin ulit sa napag-usapan nating next na class reunion? Palipas na lang muna kaya tayo ng mga 5 years pa. Bago natin ulitin ng reunion para mas mapaghanda ang mabuti. Saka ayoko pang makita si Dennis. Baka maiyak ako pag nakita ko si Myla na kasama niya. Hayaan mo na siya. Maka-join si Dennis. Sa kabalita ko, may sakit ngayon yung asawa niya eh. Ira, tara na kaya. Uwi na tayo.
11 p.m. na eh. Sige, magpaalam tayo sa kanila. Ay, mga mate, mauna na kami ha. Mauna na kaming umuwi. See you again sa next reunion. Ira, pwede bang ako na lang maghatid kay Lori? Oo naman, Dennis. Pwede. Kahit nga, iuwi mo na si Lori eh. Walang problema. Pareho naman na kayong single ngayon eh, di ba? Dennis, ligawan mo na kaya ulit si Lori. Sumakabilang bahay na si Ronald eh. Matagal na. Saka di naman sila kasal nun eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ikaw talaga, Ira. O sige na, ingat ka sa pagdadrive ha. Teka, ipapark ko muna sandali yung medyo malayo sa inyo para magkausap muna tayo kahit sandali. Lori, kumusta ka na? Kanina pa kita gustong makausap. Namiss na kita, Lori. Ganun ba, Dennis? Ako din. Sa totoo lang, noon lagi akong naghihintay na magkaroon ng chance na magkausap tayo ng ganito. Sorry. Lori, kahit kailan, hindi ka naman nawala sa isip ko. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Pero pinakasalan mo si Myla, di ba? Lori, sorry Akala ko kasi nag-asawa ka na noong mga panahon na yon. Tapos, kalaman-laman ko kay paring Noel na single ka pa din pala nun. Pero nung nakita kita dati sa isang gasolinahan, nililigawan na ako ni Ronald doon. Nasaktan ako nung nalaman ko na may GF ka. Sorry. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko noon. Pero ngayon, aaminin ko sa'yo. Mahal na mahal pa din kita, Lori. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita, Dennis. Ang haba ng panahon na nasayang sa atin. Bakit naglihis ang ating landas? Brother Bador, nasabi namin sa isa't isa ang tunay naming nararamdaman. Nakakalungkot subalit hindi ko pinagsisihan ang pagkakaroon ng sariling pamilya dahil mahal ko ang aking mga anak. Nais ko pa din po sana na maipagpatuloy pa ang aming naudlot na pagmamahalan. Nais ko po na hanggat medyo maaga pa at medyo bata pa kami, ay maisip na niya na pwede pa kaming bumuo ng isang masayang pamilya. Ano po ang dapat kong gawin, Brother Bador? Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa haba ng mga araw at mga taon na lumipas at sa pagdaan ng maraming sitwasyon, ayan na naman ang puso ni Lori. Sa tao na kauna-unahang nagpabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ito na nga kaya ay masasabi natin na tunay na pag-ibig. Ito kasi yung tipong hindi mo alam kung bakit mo siya nagustuhan,
Pero minahal mo siya sa hindi mo maipaliwanag na dahilan. Ang pag-ibig naman ay hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Since nagtapat naman na siya sa'yo, na mahal ka niya, mula noon hanggang ngayon, na isa na kayong malayang magmahal, kaya iparamdam mo sa taong mahal mo kung gaano siya kaimportante sa'yo. Kaya ipakita mo at ipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya para makasama mo siya hanggang sa iyong pagtanda. At basahin natin ang 1 John 3:18. Mga anak, ang pagmamahal natin hindi dapat puro salita o daldal lang. Dapat magmahal tayo ng totoo, yung nakikita sa mga ginagawa natin.